isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 28, 2025 and our topic is all about ano ang tunay na kahulugan ng Zion. So our concept is all about Zion. So ang Zion sa Bible ay tumutukoy sa Jerusalem, ang lungsod ni David at ang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Ngunit ipinakita ng mga propeta na lampas ito sa pisikal na syudad dahil ito ay simbolo ng mas malalim na espiritual na realidad, ang walang hanggang paninirahan ng Diyos kasama ang kanyang bayan. Sa bagong tipan, ang kahulugan ng Zion ay natupad kay Kristo, ang ating cornerstone at sa kanyang iglesia na kanyang bagong bayan. Kaya ang Zion ay isang totoong lugar na may mas malalim na kahulugan, ang sambayanan ng Diyos, ang kanyang espiritual na templo, ang New Jerusalem. So our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 2 verse 1 to 4, ASND version. Ito ang mensaheng nakita ni Propeta Isaiah. Darating ang panahon na ang bundok ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamataas sa lahat. Pupunta roon ang lahat ng bansa, sasabihin nila, "Halika kayo, umakyat tayo sa bundok ng Panginoon. Tuturuan niya tayo tungkol sa kanyang mga utos." So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Mount Zion is a temple, Jerusalem city of David. So, yung Mount Zion ay unang tumutukoy sa Jerusalem, ang sentro ng pagsamba at ang tahanan ng templo. So, dito ibinuhos ng Diyos ang kanyang presensya at dito nangyari ang maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. So, ipinapakita nito na ang Diyos ay pumipili ng isang lugar upang ipakita ang kanyang kawalatian sa kanyang bayan. Second is Mount Zion is the church, New Jerusalem, city of God. So, sa New Testament, ang Zion ay hindi na lang isang lugar, kundi ang komunidad ng mga mananampalataya. Dahil ang iglesia, ang bagong bayan ng Diyos kung saan nananahan ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, tinutupad nito ang pangako na ang Diyos ay gagawa ng bagong sambayanan na hindi nakabase sa heograpiya, kundi sa pananampalataya kay Kristo. And last is Mount Zion is the spiritual mountain, the people of God. So, tinawag ng Biblia ang Zion bilang spiritual na bundok kung saan tinipon ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, yung bawat mananampalataya ay bahagi ng espiritual na kaharian ng Diyos na itinatayo niya mula sa bawat bansa. So, dito natin nakikita na ang Zion ay hindi lamang nakaraan, kundi kasulukuyan nating realidad bilang people of God. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is study the Old Testament in light of the New Testament. So, mahalagang unawain natin yung lumang tipan ng may gabay ng bagong tipan para makita yung buong plano ng Diyos. So, mas napapaliwanag ng NT ang layunin at katuparan ng mga pangako sa OT. So, kapag ganito tayo nag-aaral, is mas lumalalim ang ating pag-unawa sa Biblia at gawain ni Kristo. Second is understand how the NT writers explain the OT writings. So, ang NT writers mismo ang nagpakita kung paano natutupad kay Kristo ang mga propesiya at simbolo ng OT. So, kapag sinundan natin ang paraan nila, is naiwasan natin ang maling interpretasyon. So, mas nakikita natin ang pagkakaisa at kabuuan ng mensahe ng Diyos mula Genesis hanggang Revelation. And lastly is discover how King Jesus and His people, the church, fulfill the prophecies of the Bible. So, ang Biblia ay nagtuturo na si Jesus ang sentro ng lahat ng propesiya at katuparan ng plano ng Diyos bilang bahagi ng iglesia. Tayo mismo yung patunay ng katuparan ng kanyang kaharian kapag naunawaan natin ito, kapag mas nagiging purposeful yung ating pamuhay bilang kanyang mga lingkod. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion, and our discussion talks about why is it important to interpret the Old Testament using the New Testament. So, syempre, mahalaga talaga i-interpret ang Old Testament gamit yung New Testament dahil yung New Testament is nagbibigay linaw at katuparan sa mga propesiya ng Old Testament. So, kung hiwalay nating babasahin ang Old Testament, is maaaring hindi natin makita yung tunay na direksyon nito, na lahat ay patungo kay Kristo at sa kanyang kaharian. Dahil ang New Testament ang nagsisilbing salamin upang maunawaan natin ang simbolo, tipolohiya at pangakong sinimulan sa Old Testament at tinupad kay Jesus Christ. So, sa ganitong pares, nakikita natin ang pagkakaisa ng buong Biblia at mas nagiging matibay ang ating pananampalataya. So, ngayon, ilalahad ko naman po ang aking natutunan sa devotion na ito.
So, ang natutunan ko po sa devotion na ito na ang Zion ay hindi lamang lumang syudad, kundi isang larawan ng espiritual na realidad na tinutupad ni Kristo sa kanyang iglesia. Dahil dito is mas na-appreciate natin ang katotohanang bahagi tayo ng bayan ng Diyos at tinawag upang lumakad sa kanyang hiwala. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa pamagitan ni Jesus ay ginawa mo kaming bahagi ng Zion, ang iyong espiritual na bayan. Lord God, buksan ninyo ang aming puso at isipan upang maunawaan ang buong katotohanan ng iyong salita mula Old Testament hanggang New Testament. So, Lord God, tulungan po kami mamuhay bilang tunay na bahagi ng iyong kaharian, lumalakad sa liwanag at sumasamba sa iyo ng may katapatan. In Jesus' name we pray, Amen.